Yung reaction po ng both family nyo po, nung nalaman po nila na kayo na pong asawa nyo po. So, hi po mga ka-Jowa. So, ayan, nandito kami ngayon ni Jowa. So, try namin alalahanin way back 2018 or 2019 siguro nung first time namin bisitahan parehas dun sa kanya-kanya naming bahay. So, ayan, kasama natin ngayon si Jowa. Kauwi niya lang from work and tcharan! May kasama kaming mga baby. So, ayan. Kumain lang kami sa labas. So, sige, unahin natin dun sa family side ko. Well, nung una naman nilang nakita si Jowa, wala naman ako narinig na kahit ano. Gawa ng siguro panganay din ako. Yung respeto rin sa akin ng mga kapatid ko, ng magulang ko. Wala naman ako narinig actually, nakakaiba or something na, huy, sino yan? Wala naman. Parang na-introduce ko na rin kasi sa kanila before pa siyang pumunta sa bahay na, ayan, may pupunta. Kung hindi ko naman sinabing, ma, may pupunta dito, girlfriend ko. Hindi naman, wala naman gano'n. Pero alam na nilang, yun nga, jowa ko naman yung pupunta. And aware naman din siguro sila. And then, regarding naman sa kung ano yung mga side comment nila, negative man or positive, siguro wala naman din ako narinig. Gawa ng, ayun na, siguro respeto din kasi panganay din ako. And yung mga kapatid ko may asawa naman. So, wala, ang boring. Walang kakaibang reaction naman sa side ko. So, doon kay Jowa, ano sabi ba? Kasi naalala ko, di ba, nung unang punta ko naman sa inyo, ang pakilala kasi nito sa akin, ako nandyan yung mama niya, makaka-relate sa kwento. Hi, mother! Friend ko dito sa TikTok yung mama niya eh. Nung una kasi pumunta ko sa kanila, sa bahay nila first time, ang introduce niya sa akin sa family niya, best friend kami. Alam ng mama niya ngayon nandyan yun. Hi, mother! So, best friend talaga yung introduce niya sa akin sa family niya. Tapos, di ba doon ako natulog? Ano ba sabi mo? Ang tataalam mo naman? Sabi ko kasi, darating yung best friend ko. And sabi ko naman, transgender yung best friend ko. So, syempre, babae, makikitulog yung friend na transgender, iniisip nila na, babae rin. Pero yung tatay ko, iba yung isip nun. Binanggit niya yan sa akin. Actually, twice na. Kasi kadikit din naman namin yung papa niya. Sobrang bait din ang papa nito sa akin. Naalala ko yung kwento na yan. Ano sabi ni Papa? Sabi niya, 2 beses na ito ni Pedro Lasensio. Sabi niya, dito matutulog, katabi yung anak ko. May titi din yun Sabi niya, totoo, binanggit niya yun. Ako lang tayo kay TikTok. Tapos yung tatay ko, hindi daw siya mapalagay that time. Kaya pala siya, nung that night, balik-balik siya kasi bago magpunta ng CR, dadaan muna sa kwarto ko. So, ayun. Kaya pala, ganun siya. Kasi iniisip niya pala, kahit bakla yun, meron pa rin siyang talong. So, yun. Sinabi naman yun ng... So, yun, punta ng CR. Sabi niya sa amin, may talong din naman to, bakit katabi ng anak ko yun, ganun. Although, nabanggit niya na rin sa akin, hindi naman ako na-offend. Actually, natatawa nga din ako every time na kinikento niya yan. Kasi sobrang totoo din sa akin naman yung family niya. And the same thing, nagiging honest at totoo din ako palagi sa kanila. Kaya, for anything naman, lagi kaming open communication. Kaya sobrang love na love din kami siguro ng papa niya, saka ng mama niya, and actually kahit ng mga kapatid niya. Kasi talagang open kami both sides, hindi naman kami masyadong nagtatago, alam mo. Kaya binanggit din sa akin ng papa niya yung story na yun. At atawa lang din ako talaga. And 2 beses niya na yun nakwento sa akin, actually. So parang yun lang, wala naman masyado. Sa mga kamag-anak niya naman, wala naman din. Pag pinapakilala naman din ako, okay lang din. Sa side namin, pag pinakilala ko ng jowa ko siya, wala naman din kami narinig na wala naman eh. In fact, super happy ni Papa kasi sa lahat ng naging boyfriend ko, si RC... Boyfriend? Si RC lang yung pinayagan na yung sumama ako sa kanya, mag-overnight ako sa kanila. Siyempre, hindi naman din lalaki. Pero nakuha kasi niya yung tiwala ng parents ko. Ganun siguro. Kasi hindi talaga ako pinapayagan. Alam niyo ba, sa probinsya, alas 6 pa lang natutulog na ako. Alas 6 pa lang dapat nasa bubong ka ng bahay mo. Yun lang. Silang namumukod lang nakakuha ng tiwala ng papa. Pinapayagan naman siya pag ako yung kasama. Pero nung unang gabi talaga, araw, na nakita nila ako,
Ayun lang, si tatay lang naman yung may gano'n, which is yung father niya nga. Pero hindi naman siya galit, nagkikwento lang naman din siya. So ayan, maputol na namin yung kwento, kakain na muna kami kasi wala na ako malagyan ng cellphone. So hopefully nag-enjoy kayo sa kwento namin. And yun lang mga ka-Diyos, have a great day, kain po. Bye!